Pagdating niyan, buhanin na lang. Hahayaan mo ng Diyos, adobe pa rin dumating sa iya? Hindi Kaya nilagay ni David Nakita ni David ang sikreto ng katatagan. Ang Diyos ang dapat nasa unahan. Ulitin ko ba mga kapatid? Ang sikreto ng katatagan ng buhay sa mundong ito, sa sanlibutan ito na nayayanig, ay ang Diyos ang dapat nasa unahan. Nandun ang susi ng katatagan. Amen ba? Pero kapag ang Diyos nilagay mo sa gitna, nilagay mo sa uli, pag inatake ka ng kaaway sa unahan, yari ka. Wala kang panangga. Amen ba? Amen. Ano sabi ng Matthew 6:33? Seek first. Seek first the kingdom of God. Amen? Ito ang susi para maging matatag ang ekonomiya ng buhay mo, para maging matatag ang pananalapi mo, unahin mo ang Diyos sa unahan ng iyong pagninegosyo. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, ang Diyos ang ilagay natin sa unahan. Ang Diyos ang unahin natin. At titiyakin ng Diyos, itatatag niya lahat ng bagay sa buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa 1 Chronicles 13 to 14. Sulat nyo na lamang po. Chronicles 13 to 14. Ito ho ay istorya, makinig po kayo. Ito po yung istorya na si David, gusto niyang muling ibalik ang Ark of the Covenant, ang Arko ng Kabanang-tipan, sa Jerusalem. Kasi ang Arko ng Kabanang-tipan ay simbolo ng presensya ng Diyos. Kapag nasa Israel ang Kabanang-tipan, ang Arko ng Kabanang-tipan, walang pwedeng makatalo sa kanila. Walang pwedeng makalapit na kasama sa kanila. Because the Ark of the Covenant is a symbol of God's presence. Ay nakuha ito ng kaaway dahil sa kanilang kapabayaan, sa kanilang kasalanan. Ngunit binigyan sila ulit ng Diyos ng pagkakataon na makuha ito sa kaaway at magpasya si David na ibalik sa Jerusalem. But along the way, listen, along the way, nung naglalakbay na sila papunta sa Jerusalem, dala-dala yung arko ng Kabanang-tipan. Napatid yung baka. Napatid yung baka na kung saan doon nakasakay yung Ark of the Covenant. Napatid. Pagkapatid ng baka, siyempre gaganon-ganon yung Ark of the Covenant. Si Uza, bigla niyang binipo yung presensya yung Ark of the Covenant, symbolizing the presence of God. Anong nangyari kay Uza? Agad siya pinatay ng Diyos. Ano pinapakitang aral doon, mga kapatid? Makinig kayo mabuti. We must respect the presence of God. Hello? Sa paglapit sa Diyos, hindi pwedeng basta-basta na lang. Hello? Naintindihan ba natin? We have to respect the presence of God. And secondly, hindi kailangan ng Diyos ang tulong mo. God can stand alone. Hello? Amen. Bagamat kung titignan natin, nagmalasakit lang si Uza. No? Dapat maintindihan natin, it's the symbol of God's presence, and God's presence can stand alone even without your presence. Ang Diyos, Diyos siya, kahit wala ka. Pero ikaw, wala kang Diyos, wala kang kwenta. Are you listening? Amen. Namatay si Uza. At dahil sa pangyayaring yon, pati si David natakot na nabuhatin pa yung Ark of the Covenant. Kaya sabi niya, okay, sa lugar na to, sige, itago na lang muna natin ang presensya ng Diyos, ang Ark of the Covenant, sa bahay ni Obed-Edom. Itinago ang Ark of the Covenant, the symbol of God's presence, sa bahay ni Obed-Edom. Si Obed-Edom, listen, hindi siya nag-resist. Hindi siya nagkaroon ng takot, kundi excitement. Wow! Wow! Magtitira ang presensya ng Diyos sa aking tahanan. At tignan niyo Bible niyo. Tignan niyo Bible niyo sa verse 14. Chapter 30, 1 Chronicles 13:14. Mag-stay sa kanyang tahanan ang Ark of the Covenant for 3 months. Ano nangyari sa kanya? At sa lahat ng mga nakaugnay sa kanya? Sige, pakibasa. 1, 2, 3, basa. 3 buwan doon ang iban at pinipala ng Diyos ang sabayanan ni Obed-Edom, pati ang Hello? Nabasa nyo? Nagit nyo? Sa maiksing panahon, God was able to bless the whole family of Obed-Edom and everything concerning him. Kahit mga tauhan niya were blessed. Because I believe, listen, I believe,
I believe nung mag-decide si David na ang Ark of the Covenant symbolizing the presence of God will stay in his house, in his family. I believe, listen, I believe si Obed-Edom at ang pamilya niya, they prioritize God's presence in their home, in their family. That's why God blessed them. Within a short period of time, they were blessed by God. Now listen mga kapatid, makinig kayo mabuti. Makinig kayo mabuti. Why not try this example of Obed-Edom? Seriously, religiously, prioritize God's in your whole life and see it in just a short period of time. Tignan mo kung anong pagpapala ang pwedeng magawa sa inyo, Diyos at sa pamilya. He prioritized. Bakit ko po nasabing pinprioritize niya? Kasi kung hindi niya pinprioritize ang presensya ng Diyos sa pamilya, sa tahanan niya, God will not bless it. Hello? Hello? Are you with me? Parang ganito po yan eh. Maraming tao nagsasabing born again sila. Bakit hindi nabibless ng Diyos ang buhay mo? Bakit walang magandang pagbabago sa buhay mo? Ang tagal mo ng born again. Hindi pa rin nababago ang buhay mo. Hindi pa rin umuulad ang mga bagay-bagay sa buhay mo. Ang tagal na ng presensya ng Diyos sa buhay mo. Hello? Maybe because you do not prioritize God seriously in your life. But I challenge you, brothers and sisters. You want your life to be stable? Financially, materially, everything. You want your life to be stable? Prioritize God with your whole life. God will stable your life. Alapakan natin. Love sa atin, Holy Spirit. The Holy Spirit is God. Diyos ang banal na Espiritu na tumatahan sa atin. Ilang taon ka ng born again? Bet hindi umunad ang buhay mo. Maaaring dinikorasyon mo lang ang Diyos sa buhay mo. Hello? Andiyan ba kayo? Si Obed-Edom, sinamantala niya yung 3 months. Nung malaman ni David na na-bless ang pamilya ni Obed-Edom at ang lahat ng bagay sa kanya, sabi ni David, hindi naman pwede yan. Kinakailangan buong Israel ma-bless. Pinakuha niya na rin. Pinakuha niya na rin. Ang Ark of the Covenant sa bahay ni Obed-Edom. Are you listening, people of God? Amen. Kung talagang nasa sa iyo si Jesus, kung talagang tinatahanan ka ng Espiritu ng Diyos, ang presensya ng Diyos, dapat ang buhay mo nababago from glory to glory, from blessing to blessing, from grace to grace, from favor to favor. Amen. Hello? Taon ka ng born again? Ilang taon ka ng born again? Umunlad pa buhay mo? Si Obed-Edom, 3 buwan lang siyang tinahanan ng presensya ng arko ng Diyos. His life and his family and everything was blessed. Completely. I believe they prioritize God. Amen? Amen? Amen. Amen! Gusto mo maging stable ang economic situation ng iyong pananalapi? Put God first. Putting God first in your whole life. Prioritize God in your whole life. Sa lahat ng bahagi ng buhay mo, ang Diyos ang una. Napakasimpleng prinsipyo, pero makapangyarihan. Hindi natin sinusubukan, hindi natin ginagawa. Now I challenge you, do the example of Obed-Edom. Within a short period of time, sabihin mo ngayon, kahit sa panahon ito, Lord, narinig ko itong mensahe nito sa araw na ito. Magmula ngayon, Lord, up to the end of this year, Lord, I will prioritize you in my whole life and see the difference. Tingnan niyo ang kaibahan. Napakalaking kaibahan. I challenge you, people of God. Hindi ganyan lang ang pangarap ng Diyos sa inyo. Hindi ganyan lang ang plano ng Diyos sa inyo. Kung ako nga, ang pangarap ko sa atin, hindi lang ditong garahe na to eh. Ang pangarap ko sa atin, sa araw, magkakaroon tayo ng building. Hello? Hindi ako nangangarap buong buhay ko ng pagpapastor, ganito, no? Hindi. Ako'y nangangarap na someday, somehow, we will have the most beautiful church in the city of Gapan. Yes. We will be the biggest church in Gapan City. Yes. Ako nga, ang pangarap ko, pag napunta ako ng Korea, siniset ko yung mind ko, sabi ko, I will be the fastest growing Filipino community church pag ako nagpastor sa Gapan, sa Korea. Kasi alam ko, hindi lang yun ang pangarap ng Diyos sa atin, maliit.
malaki ang pangarap ng Diyos sa atin. Amen. Maraming pangarap ng Diyos sa atin na magaganda. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Ipinagamit ni Obed-Edom ang bahay niya para sa pagkita ng presensya ng Diyos. Ganon din ho, mga kapatid. Yung bahay natin, ipagamit natin sa mga Bible studies, sa mga prayer meeting. God will bless your house. God will bless your home. God will bless your family. Amen? Yes. Yung mga sasakyan nyo, kung bakit kayo binigyan ng Diyos ng maganda sasakyan, o kung di man bago sasakyan, at least may sasakyan ka, ipagamit mo sa Diyos yan. God will bless you with many more sasakyan. Bago maluma yan, papalitan na ng Diyos ng bago yan. At pinapagamit mo eh. Ang problema, ito at ang pangit. Pag naluma yan, hindi pa nagamit sa Diyos, di ba? Baka wala nang kapalit. Di ba? Ano pa ba tayo? Ano man ang sa Diyos, ang lahat ng sa atin ay pahiramdam ng Diyos. Amen po ba? Paggamit natin yan. Marunong ka mag-drive, may sasakyan ka. Paggamit mo sa gawain ng Diyos yan. Isang araw, ba na yan. Isang araw, rebo na yan. Pero kung meron kang rebo, hindi mo pinagamit kilo, baka isang araw, rebulok yan. Amen. Ba, yung pick-up ni Doña Lulu, gamit na gamit sa atin. Amen? Amen? Talagang, yung word na pick-up, talaga nami-make up siya ng mga sumasakay dyan. Alapakan natin ang Panginoon.